Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Blake Hadley ay ipinanganak noong January 11, 1957 sa Fort Lauderdale, Florida. Dito siya lumaki kasama ang kanyang dalawang kapatid at pumasok siya sa Florida State University. At ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang matalino, palakaibigan at mapagmahal na tao. Si Mary Jo naman ay ipinanganak noong October 4, 1963 sa Braddock, Pennsylvania. Meron din siyang dalawang kapatid at lumaki siyang mapagmahal at matulungin sa mga tao na kanyang nakakasalamuha. Nagkakilala si Blake at Mary Jo sa Fort Lauderdale noong 1980s. Nagsimula silang mag-date at kalaunan ay nagpakasal sila noong 1985. Matapos ang kasal, lumipat ang mag-asawa sa Port St. Lucie kung saan ay nakabili sila ng bahay at dito sila nangarap na isang araw ay mapupuno ng mga masasayang sandali ang kanilang tahanan. Ipinanganak ni Mary Jo ang kanilang unang anak na si Ryan noong 1987 at makalipas ang 6 na taon, nagkaroon ulit sila ng anak noong December 16, 1993. Pinangalanan nila ito na Tyler Joseph Hadley. Si Tyler ay ipinanganak na premature at tumitimbang lang ito ng 3 pounds at 10 ounces. At para maging stable ang kanyang kondisyon ay inirekomenda ng doktor na dapat itong manatili sa incubator ng 1 buwan. Si Mary Jo ay isang napakabuting ina sa kanyang dalawang anak. Nagtatrabaho siya bilang isang guro sa elementary school, habang si Blake naman ay isang technician sa isang power plant. Ang buong pamilya ay aktibong miyembro din ng simbahan na St. Lucie Catholic Church. Pero sa pagdaan ng mga taon ay isa-isang lumulutang ang mga komplikasyon kay Tyler. Malimit siyang dapuan ng mga sakit tulad ng bulutong, hyperthyroidism at iba pa. Ayon naman sa kanyang lola, habang lumalaki si Tyler, siya ay isang mapagmahal na bata pero malimit itong lumayo sa mga tao. Mas gusto nito mapag-isa dahil sa kanyang depresyon. Mababa ang tingin nito sa kanyang sarili at meron din itong bulimia. Madalas siyang tumigil sa pagsali sa sports o kanyang mga hobbies dahil mabilis itong mawala ng gana. At higit sa lahat ay ang tingin nito sa kanyang sarili ay mas mababa siya kaysa sa ibang tao. Sa edad na 10, umiinom siya ng iba't ibang gamot para sa acne hanggang depresyon, hanggang sa growth hormones, hanggang sa thyroid condition niya. Sa edad na 11 at 13, lumabas ang kanyang pagiging pasaway. Ginawa niyang libangan na sirain ang mga pampublikong banyo, pinipintahan din niya ang mga sasakyan ng ibang tao gamit ang kanyang sapatos. Sinisira niya ang mga bintana at bakuran ng ibang tao at nagnanakaw din siya ng Christmas light. Isang beses ay sinunog din niya ang mga puno at buong kakahuyan. At kahit sinikap ng mga magulang ni Tyler na palakihin siya ng maayos, nagsimula itong uminom ng alak sa edad na 12 at gumamit siya ng droga sa edad na 15. Habang nakakaranas ng mental at physical na problema si Tyler habang lumalaki, ay nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya dahil sa pagdaan ng mga araw ay lumalala ang kondisyon nito. Sa halip na pumasok sa eskwelahan ay gumagamit ito ng droga. At noong 17 taong gulang siya, gumamit ng iba't ibang paraan ang kanyang mga magulang para matulungan si Tyler. Nagbayad sila ng isang psychiatrist, ipinasok din nila ito sa isang programa para sa mga tao na may problema sa mental at substance abuse. Naresitahan din siya ng antidepressants. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Mary Jo at Blake kasama ang tulong ng mga profesional, ay lalo pang lumala ang sitwasyon at kondisyon ni Tyler. Noong April 10, 2011, noong 17 taong gulang si Tyler, siya ay nasangkot sa isang gulo sa bahay ng kanyang kaibigan at kinasuhan siya ng aggravated battery. Kahit minor de edad pa lamang si Tyler, ay marami na siyang criminal record. Isa sa mga kaso laban sa kanya ay ang panloloob niya sa isang bahay. Nakulong siya ng 1 linggo sa St. Lucie County Jail at 2 linggong house arrest. Nang matapos ito ay sa halip na magbago ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga dating gawi. At dito na napuno at hindi na nakapagpigil ang kanyang inang si Mary Jo. Nang umuwi si Tyler ng lasing ay kinuha nila ang kanyang cellphone bilang parusa.
At balak din na mag-asawa na ipasok ito sa isang mental health facility dahil hindi epektibo ang orihinal na outpatient program. Nang malaman ni Tyler ang balak ng kanyang mga magulang ay tumanggi ito at lalong lumala ang paggamit niya ng droga. Wala siyang pinapakinggan sa kanyang mga magulang at sinasadya niya na hindi inumin ang mga gamot na nireseta sa kanya ng mga doktor. Binalak din ng mag-asawa na ipasok si Tyler sa isang rehabilitation program para sa kanyang pag-iinom. At dahil dito ay napadalas ang pagbahagi ni Tyler sa kanyang mga kaibigan kung gaano siya higpitan ng kanyang mga magulang. Nang kinuha ng mga magulang ni Tyler ang kanyang cellphone, malimit niyang ibahagi ang kanyang sama ng loob sa kanyang best friend na si Michael Mandel. Ilang beses nitong sinabi na gusto niyang patayin ang kanyang ina dahil sa mahigpit nitong pagdidisiplina sa kanya. Pero ipinagwalang bahala ito ni Michael dahil akala niya ay nagbibiro lamang si Tyler. Makalipas ang ilang buwan ay isinama ni Mary Jo at Blake si Tyler sa isang cabin trip sa Georgia para makita ang kanilang ibang kamag-anak. At ayon sa kanilang mga kapamilya ay mukhang bumubuti ang kalagayan ng binata. Hindi din lumabas ang pagkamainit ng ulo nito. Pero ang lahat ng ito ay isang pagkukunwari lamang dahil lumabas sa investigasyon na habang nasa bakasyon ito kasama ang pamilya ay laging nagte-text si Tyler sa kanyang mga kaibigan na gusto nitong patayin ang kanyang mga magulang. Pero sa pangalawang pagkakataon ay ipinagwalang bahala ulit nila ang salita ni Tyler. Noong July 16, 2011, nagdesisyon ang 17 taong gulang na si Tyler na ang araw na ito ang perpektong araw para isagawa ang kanyang plano. Ang kanyang nakakatandang kapatid ay umalis at lumipat sa North Carolina para mag-college. At noong alas 9 ng umaga ng parehong araw ay katext niya ang kanyang mga kaibigan. Noong 11:25 ng umaga, katext niya naman ang kanyang kaibigan na si Antonio Ramirez. Alauna ng hapon, nag-post si Tyler sa Facebook at sa post na ito ay marami ang nagkaroon ng interes na pumunta sa party. Makalipas lamang ang ilang minuto, umuwi ang mga magulang ni Tyler sa bahay at nagdesisyon na mag-asawa na magpahinga. Pero ang hindi nila alam ay may plano ang kanilang sariling anak na gugulat sa tahimik na lugar ng Port St. Lucie. Sinimulan ni Tyler ang kanyang plano sa pagtatago ng mga cellphones ng kanyang mga magulang. Wala silang landline kaya sinigurado niya na hindi makakahingi ng tulong ang mga ito. Ikinulong din niya ang kanilang aso na Black Labrador sa closet ng isang kwarto dahil sa takot na baka atakihin siya nito o kuhanin nito ang atensyon ng kanilang mga kapitbahay. Pero bago niya gawin ang krimen ay gumamit muna siya ng droga. Nang high na siya sa droga ay kinuha niya ang isang martilyo sa kanilang garahe. Alas 9 ng gabi, habang nakatalikod ang kanyang ina at busy sa kanyang ginagawa, pinagmasdan niya ito ng ilang minuto bago niya ito pinukpok sa ulo. Sumigaw si Mary Jo na agad namang nakakuha ng atensyon ng kanyang asawang si Blake. Agad itong lumabas at tumakbo palabas ng master's bedroom para makita kung ano nangyayari sa kanyang asawa. Nang makita niya si Mary Jo ay hindi na ito gumagalaw. Ayon sa salaysay ni Tyler, tiningnan niya ang kanyang ama sa mata bago siya tumakbo palapit dito at atakihin ng martilyo. Idinagdag niya na habang minamartilyo niya ang kanyang ama at ina ay tinatanong siya ng mga ito kung bakit mo ito ginagawa at ang sagot niya ay, kahit wala ng malay at hindi na gumagalaw ang kanyang mga magulang ay paulit-ulit pa din niya itong pinalo ng martilyo hanggang masigurado nito na patay na talaga ang dalawa. Nang masigurado niya na wala na talagang buhay ang kanyang mga magulang, hinila niya ang katawan papuntang master's bedroom. Ilang oras siyang naglinis sa buong bahay at itinago niya ang mga gamit na magpapaalala sa kanya ng kanyang mga magulang. Lahat ng mga gamit ng kanyang mga magulang ay inilagay niya sa loob ng master's bedroom at tinabunan din niya ang katawan ng mga ito ng iba't ibang mga gamit. Inabot ng 3 oras para malinis ang dugo sa kusina.
Nang siya ay kontento na sa kanyang paglilinis sa loob ng bahay, kinuha niya ang credit cards ng kanyang mga magulang at pumunta ito sa bangko. Sinimulan niya ang paghahanda para sa party na magaganap sa kanilang bahay. Bumili siya ng alak, pagkain at droga. Habang ang mga tao sa Facebook ay nagdududa pa rin na matutuloy ang kanyang party, ay nag-post ito ng ilang beses at nag-send siya ng mga Facebook messages na tuloy ang party. Nang makawithdraw siya ng pera at makabili ng mga maiinom at makakain sa party, ay pakiramdam niya na siya na ang pinaka-cool na tao na nag-host ng party. Nang araw ding yon ay ginamit niya ang sasakyan ng kanyang mga magulang para sunduin ang mga tao na gustong dumalo sa kanyang party. Ayon sa mga tao na pumunta sa bahay ni Tyler, ay ipinangalandakan nito ang cash na hawak niya. Ayon sa isang salaysay ng isa sa kanila ay meron itong hawak na $5,000 cash. At sa pagdaan ng gabi ay mas dumami pa ang tao sa party at ang iba sa kaibigan ni Tyler ay hindi makapaniwala na maraming tao ang dumalo sa party dahil ang binata ay hindi sikat sa kanilang eskwelahan. Bandang 1:00 ng madaling araw habang nasa party, hinila ni Tyler si Michael sa gilid at ipinagtapat nito ang kanyang ginawa. Hindi naniwala agad si Michael sa kanyang kaibigan kaya ipinakita sa kanya ni Tyler ang isang duguang sapatos sa garahe. Dinala niya din ito sa master's bedroom at nang buksan niya ang pinto ng kwarto, dito niya nakita ang isang binti na nakalabas mula sa ilalim ng malaking tumpok ng mga tuwalya na basang-basa. Ipinaliwanag ni Tyler kay Michael na bandang 5:00 ng hapon, uminom siya ng 3 tableta ng droga at pagkatapos ay itinago niya ang mga cellphone ng kanyang mga magulang upang hindi sila makatawag ng tulong. Pagkatapos ay kinuha niya ang martilyo na kanyang nakita sa garahe. Sinabi sa kanya ng kaibigan na tumayo siya sa likod ng kanyang inang si Mary Jo ng 5 minuto habang may ginagawa ito. Pagkatapos ay pinalo niya ang kanyang ina sa ulo ng ilang beses na ikinamatay agad nito. Ang kanyang ama naman ay pumasok sa silid upang siyasatin ang ingay at natuklasan ang ginawa niya. Ayon kay Tyler, tinanong siya ng kanyang ama kung bakit at sinabi niya ay 2:00 ng madaling araw ay umalis na ang lahat maliban kay Michael. Pinagpatuloy nilang pag-uusap pero bandang 4:40 a.m. nagulat si Tyler sa katok ng mga pulis sa pintuan. Lingid sa kanyang kaalaman ay lihim pala na tinawagin ni Michael ang mga pulis noong 4:24 ng madaling araw. Agad rumisponde ang mga ito. Pero bandang 4:40 ng madaling araw ay nag-post ulit si Tyler na magkakaroon ulit siya ng isa pang party pero makalipas lamang ang 2 minuto ay kumatok ang mga pulis sa kanilang bahay. Ayon sa isang officer na sumilip sa bintana ay nakita niya si Tyler na hindi mapakali at naglalakad ito pabalik-balik at ang hinala niya ay epekto ito ng droga sa binata. Kumatok ang mga pulis sa bahay at dito na nila napansin na pinatay ni Tyler ang mga ilaw sa loob kaya naalarma ang mga pulis at humingi sila ng backup. Pero bago pa man dumating ang iba nilang kabaro ay pinagbuksan sila ng pinto ni Tyler. Dito na siya pinasasa ng mga pulis at nang mabuksan ng mga ito ang pinto ng master's bedroom ay dito na nila nakita ang katawan ni na Mary Jo at Blake na natabunan ng iba't ibang mga gamit sa bahay. Halos 1,000 tao ang dumalo sa burol ni Mary Jo at Blake na kinabibilangan ng mga kamag-anak at mga kaibigan ng mag-asawa. Nang araw ng burol, si Ryan na kapatid ni Tyler ay nagdesisyon na bisitahin ang kanyang kapatid sa kulungan. Ayon sa kanya, ito ang gusto ng kanyang mga magulang na huwag abandonahin ang kanyang kapatid. Sumikat si Tyler sa loob ng kulungan at binigyan siya ng palayaw na Hambo o Hammer Boy. May ibang preso din na humingi ng autograph at ang pangalan na kanyang ginagamit ay Hammer Boy. Pinagyayabang niya din sa loob ng preso kung paano niya pinlano ang pagpatay at ang party. Pero kahit sikat siya sa kulungan ay marami ding preso ang may ayaw sa kanya dahil ilang beses siyang nabugbog sa loob. 2 taon matapos ang krimen, nagsimula ang pagliliti sa kanya pero dahil sa menor de edad siya nang ginawa niya ang krimen ay hindi siya pwedeng patawan ng death penalty. He pleaded no contest sa kanyang ginawa pero hindi ito nakatulong sa hinagpis na kanyang naidulot sa mga nagmamahal kina Blake at Mary Jo. It is hereby the judgment and sentence of the court that as to both counts 1 and 2, the defendant be sentenced to life without the possibility of parole. 3 people that day. Okay, we lost Tyler, Blake, and Mary Jo. There was moments that he looked like he might be, somewhat sad or thinking about something, a little, out there, but perfectly normal for a 17-year-old. He showed no emotion.
None whatsoever. He stared straight ahead. I don't think he does have any remorse. The case has shaken and even divided the Hadley family. Some have visited Tyler in jail, others just can't. How can I go see him? How could I do that? You know, it breaks my heart. It really does. I love the kid, you know. But he took away my best friend, my confidant, my brother, and how can you sit down and have a normal conversation with somebody that have robbed you something so precious?